Yun mga ka-best friend, and welcome back naman dito sa bagong episode ng ating vlog. Panibagong araw na naman ang ating pupuntahan sa araw na ito mga ka-best friend. So, papainitin muna natin itong Karusa 200 carb type. Bago tayo umalis, syempre kailangan ma-warm up muna yung ating engine. Ayun, check muna natin yung ating mga gulong mga ka-best friend. Yun, check natin mga ka-best friend kung pwede na itakbo. So, basta maging normal na yung kanyang RPM, may pwede na po yan. So, tara na mga ka-best friend, samahan nyo at pupunta tayo ng Sigma Capiz. At dadaanan mo natin yung sasakyan na ipapaayos natin guys. At meron tayong mga kasama na dalawang angkas dito sa likod natin, passenger. Yan, so medyo may karga tayo na medyo mabigat mga ka-best friend. At syempre yung ating daanan dito ay malubak at napakaputik pula yung lupa dito kaya sana kayanin ng ating chariot. Kung sa bagay, palusong na rin tayo kaya sana kayanin ng ating trike na Karusa 200. Yung gamit po natin na Karusa 200, ito po yung version 1 na ito po ay sa Rusco na company. Kaya kung mapapansin nyo, may tatak po ng Rusco sa bandang itaas. Kaya yun, at ang version 2 ngayon, yung bagong model ay yun po yung sa Rusi. Yun naman po yung FI na po yun. Marami kasing nagtatanong sa atin kung anong version ba ito yung gamit natin na trike. Ito po yung version 1 ng Rusco. Kaya kung mapapansin nyo ay yung panel niya iba, analog type pa siya. Compare natin dun sa bagong version ng Karusa 200 FI na talagang digital panel itong kanyang nasa harap. Kaya lahat ng naka-indicate sa makina niya, lahat ng mga sensors ay nandito na po natin natitingnan sa harap ng kanyang panel. Yun po yung sa bagong Karusa 200i. Pero yung mga gulong nito mga ka-best friend ay naka-tubeless na siya. Kaya walang problema pagka po ay hindi basta-basta nagpa-flat itong kanyang gulong. Yung kanyang harapan naman ay naka-standard size lang katulad ng stock niya na 450 by 12. Yun po yung sukat ng kanyang gulong. So parehas lang po sila ng laki ng gulong ng Rusi Chariot 175. Ayun, nandito na tayo sa daanan na samentado. Dito po yan sa Barangay Kugon, Sigma Capiz. So samentado na simula dun sa taas, papunta dun sa isang barangay na nagko-connect ng daan papunta ng highway. So yung matadaan natin mamaya, yung pinaka-ending nitong sementado, ibang barangay na po yun mga best friend. Andito na tayo sa daan na hindi malubak. Dito po simentado na kaya walang problema pababa dito. So, ayun. Ang ating ilaw nito mga ka-best friend, share ko lang sa inyo. Ito po ay naka-halogen yung kanyang headlight. No? Pares po yan, 35 watts kabilaan. And then itong kanyang signal light sa una ay naka-halogen and then sa likod ay naka-LED na. Kaya medyo efficient ito pagdating sa power o sa electrical supply, no? So handlebar nito ay the same po ito doon sa ating chariot, yung kanyang handlebar, pati yung kanyang mga switches dito sa handlebar, yung mga kill switch, for start button, halos magkakaparehas po ito doon sa Rusi Chariot 175. At ang kanyang clutch cable, yan, siguro parang parehas lang din talaga sa Rusi Chariot. Kasi yung makina niya, andito lang din sa ilalim ng ating hita. Kaya mapapansin natin, medyo mainit po yung unahan na porsyon ng driver pagka tumagal na long ride ang ating biyahe. Isa lang sa napansin ko dito mga ka-best friend, wala itong handbrake o yung parking brake na tinatawag na katulad sa Chariot. So ito siya, wala siya. Kaya hanap ako ng hanap kung saan nakalagay. Hindi ko talaga matagpuan yung kanyang park brake. Kaya hindi ko na po ginamitan. And then ang kanyang high and low gear nandito po sa ating unahan. So kita-kita naman yung kanyang shifter. Yan po yung kanyang high and low gear dyan sa harap. And then yung kanyang mga storage dun sa harap natin ay talagang maganda po yung design at kayang maglagay ng malapad na bagay. Kaya okay din po yung pagka-design niya. Wala rin siyang kickstarter na tinatawag o yung manual kickstarter. Ang meron siya ay yung push start button lang. Kaya yun, kapag tayo ay malubatan ng battery or anong
tirik ng ating trike na to ay medyo mahirapan po tayo paanda rin. Kahit man lang hand start sana nilagyan, kaya nga lang ito po wala siyang hand start. So, ayun ang disadvantage dito na nakita ko pagka tumirik ay medyo mahirapan tayo dito pagdating sa starter. Maganda sana ang trike nito dahil malapad siya, malaki at malawak yung windshield niya. Malayo yung ating tingin, malapad yung side na pwede nating tingnan. At meron na siyang wiper, mga ka-best friend, ayan kitang-kita sa harap natin. Kaya in case na pumatak yung ulan ay kaya pong hawiin yung patak ng ulan dyan sa harap. Pero yun nga, yung mga disadvantage na nabanggit natin, walang mga walang starter na manual, yun po yung kailangan natin in kaso tumirik itong trike na to. And then, ang kanyang fuel gauge ay merong damage pala mga ka-best friend. Kaya hindi natin makikita yung actual na laman ng kanyang fuel. Isang beses nakaraan ay natirikan kami mga ka-best friend dito banda lang sa highway. At buti naman na medyo malapit sa sea oil, kaya diniretso na lang po namin doon sa sea oil. Pero yun nga, paano kung napakalayo ng aming area na kung saan ay tumirik siya, naubusan ng gas, ay talagang napakahirap po ito itulak dahil may kabigatan po itong kanyang body cover. Kaya yun ang disadvantage natin dito, na ang kailangan dito ay yung kanyang fuel gauge, kailangan accurate yung sukat niya para hindi tayo maalangan pag in case na maubusan ng gas. Kaya suggest ko sa inyo yung mga gustong kumuha ng ganitong trike na old version ay kailangan po ninyong i-check ang kanyang mga panel kung talagang functional, at syempre yung engine kailangan i-check nyo rin kung good condition, hindi maingay yung makina. So ito kasi maingay yung makina, rinig yung lagatik at medyo mahirap siya start sa umaga. Yun po ang disadvantage dito rin. At ang maganda dito mga ka-best friend, pagka meron kayong ganitong trike or rosy chariot man yan, mas maganda pag maliit ng gulong na nasa harap para mas malambot ipihit ang manobela. Yun po yung kagandahan. Kailangan mas maliit ng sukat yung gulong na nasa harap natin. So ayan na, nandito na tayo sa portion na napakalubak at mapapansin nyo talaga na yung daanan natin ay bako-bako. Ayan, so dito na maglalaro yung ating suspension. Sa suspension niya, wala akong masasabi, talaga na andun yung smoothness ng kanyang suspension. Lalo na pag may karga kang kahit dalawang tao lang, ang karga mo ay maramdam natin yung smoothness ng kanyang suspension. Kaya wala akong duda o wala akong masasabing negatibo sa kanyang suspension. Talagang napakalambot niya. At lalo na pagka kumarga ng medyo mabigat ay nandun po yung smoothness ng kanyang suspension. Sa harap man yan at sa likod ay napakalambot po ng kanyang shock. Dun sa vlog natin na unang in-upload natin, meron po nag-comment doon na sabi niya ay malakas daw po sa gasolina ito at malakas din sa ahonan. No, so yung masasabi ko lang dito mga ka-best friend, talaga pong malakas sa ahon nitong Karusa 200 dahil unang-una 200cc yung kanyang makina. At pangalawa, malakas din po sa gas dahil 200 ang cc ang makina niya at mabigat din po yung kanyang body, yung cover niya. Kaya doon din po nakabase yung fuel consumption sa load ng ating trike. At syempre, doon din sa sitwasyon ng daanan. Kung yung daanan natin ay bako-bako, puro ka primera, segunda, ay talagang asahan natin yung pagiging matakaw ng ating trike. Talagang bilib ako sa trike na to dahil yung nakaraang vlog natin, meron tayong area na inakyat, dinala natin to sa maputik na daanan at matarik. Pero bilib ako dito dahil kahit hindi siya nakalogger ay kayang-kaya po niya ahonin yung inakyat natin papunta doon sa kanyang garahe. So napakaputik po noon, hindi po makakadaan yung motor, sakyan, pero itong trike na to ay kaya niya pong daanan yung area na yun. So yun, okay na okay po ito pagdating sa maputik at matatarik na daan. Pwede po ito si Karusa 200. Marami nang nagsasabi na ang Karusa 200 ay mabilis po masira at mabilis din po magkaroon ng diferensya yung makina at yung kanyang cover. So actually lahat naman ng bagay ay mabilis masira o may pagkakataong masisira. Kaya ang importante dyan, kailangan yung alaga sa
sasakyan o yung maintenance, kailangan nandyan po mga ka-best friend. Huwag niyong papabayaan yung trike ninyo na magkakasabay-sabay yung diferensya. Isang sira pa lang, pwede nyo na i-repair yan para hindi na mandagdagan at hindi na kayo magka-problema ng sunod-sunod. Actually, ako first time ko lang gumamit ng ganitong trike pero napa-impress ako, napabilib ako dahil sa kanyang suspension, smoothness niya at sa lakas ng kanyang makina. Doon ako napabilib sa trike na to. Comfortable pagdating sa driving, medyo magbibigay ako ng score na 70 or 80 mga dyan kasi medyo mabigat talaga yung body cover niya at yung kanyang manubela, yung handle bar niya ay medyo tabingi, kulang sa alignment. So first time ko nag-drive nito, ang masasabi ko lang, napakalakas po talaga ng trike na to. So yung speed niya, estimated ko maabot ito ng 60 kph yung pagmamaneho ko nito nakaraan. Sa Rusi Chariot kasi medyo nasanay ako doon kaya medyo nalibago ako dito sa trike na to. Kasi si Rusi Chariot, mahaba yung kanyang body at malapad yung windshield. Mataas yung windshield niya. Pero ito, maliit lang kasi siya para siyang kumbaga sa sasakyan, para siyang Wigo. So, maiksi lang yung kanyang body. So, doon ka medyo manibago sa kanya at yung kanyang gulong kasi malaki masyado kaya medyo matigas ikutin yung handlebar niya. Matigas waslik ba yung tawag doon? Kaya yun ang pinagkaiba. Pero pagdating naman sa clutch cable niya, malambot guys yung clutch cable. Siguro pinalitan na ito ng clutch cable kaya okay na ito mga ka-best friend. Tabingi nga lang talaga yung manubela niya. So ayun mga ka-best friend, malapit na tayo sa highway. Palabas na tayo sa Asian Highway. At wala tayo ganang lubak madadaanan doon kasi sementado na po yun. Simula doon sa pupuntahan natin sa boundary ng Dao at Sigma at papunta doon sa Ibisan. So pupunta pa tayo doon mga ka-best friend dahil kukunin natin yung radiator na pinaayos natin doon kay Iwad doon sa Santa Cruz, Ibisan mga ka-best friend. Pero kung ako mga ka-best friend, papiliin ako sa trike na pipiliin ko yung Karusa 200 Fi. Yun na po yung pinaka-updated na version ng Karusa. Yun ang pinaka-latest. Ito siya, ang old model, medyo disagree ako pagdating sa mga piyesa nito. Medyo mahirap na. Pero si Chariot at si Karusa 200 Fi, yun po yung mas maganda gamitin pagdating sa trike ng Rusi. So, yun. Pagdating naman, kung may mga budget na kayo, kung gusto niyo mag-upgrade, pwede po kayo kumuha ng Bajaj RE. At malalaman nyo rin ang smoothness ng Bajaj RE pag may budget na kayo. Yan. Ang budget po natin doon ay nasa 180. 180 ang kanyang cash or 198 pala, sorry, yung cash price ng Bajaj RE. Yun, at nandito na tayo sa area ng highway. So dito lang tayo sa outer lane. Sa kanang bahagi lang tayo ng linya para hindi tayo masagi o hindi tayo abala sa mga mabibilis na sasakyan. Yan. Ito talaga yung most outer lane talaga dapat yung mga trike para hindi tayo maka-aksidente at hindi tayo ma-aksidente. So, ayun, may nakita tayong parang bar sa taas. Yun po yung mga camera. Ang tawag po doon speed limit camera. Yun po yung nagde-detect ng speed limit pagka tayo dumaan dito. No? So, sa mga motor, nasa 80 kph yung maximum speed limit. Sa trike naman ay 50 kph at sa kotse o 4 wheels nasa 80 kph. Ang bus naman ay 50 kph lang. Yan po yung speed limit na pinapatupad dito sa Sigma Capiz mga ka-best friend. Dito mga ka-best friend, parang naramdaman ko na malambot yung gulong sa kaliwa kanan. Kaya mamaya dadaan tayo sa vulcanizing shop, magdagdag tayo ng hangin dito kasi matagal ata itong nakastock ang trike na to, walang nag-drive kasi nga na busy yung driver nito. Kaya mamaya maghanap tayo ng pakargahan ng hangin at palagyan natin ito kasi medyo malambot. At magkakos dito ng pagka-flat o pagka-pabilis siya matusok ng mga matitigas at matutulis na mga bagay. Ayun. So dito lang tayo guys. Ikot tayo doon and then maghanap tayo pabalik ng vulcanizing shop.
So, ayun mga ka-best friend, paalis na tayo dito sa lugar na kung saan dito tumirik yung sasakyan na pinapaayos natin nakaraan sa mga mekaniko doon sa Maga, Sigma Capiz. So yun, tukunin na natin yung radiator na pinaayos natin doon sa kay Iwad, radiator repairman. Yun, pupunta natin doon sa Santa Cruz, Ibisan para makuha natin at maikabit na yung radiator na ni-repair nila. May ina alang pangilalim yan? May ina pangilalim ng Mitsubishi. Raptor maganda kaya lang mahal ang pyesa. Toyota talaga, Toyota. Maganda. Hilux. Si Hilux, Toyota Hilux kasi ano eh. Kumbaga common. Maraming pyesa. Vulcanizing shop, palaglag tayo ng akin. Medyo kulang. Lambot yung gulong. Padugang lang ko anong hangin dong. Piyak ag piyak. Lang no. Kulang no.
Tapos sa piyak manong. Kulang ito. Baga muna ng kariton, tubeless na sa hindi. Tubeless. Pag tubeless sa kadugayan niya stock nagabawas no. Tapos dari pa ng sauna lang. Mo lang diyang interior, no? Di interior siya. Oo, interior. Ikaw ka. Pila lang? Okay. Ha? 20? 20? Pass road na lang tayo, no? At mabilis. Ay, dadaan pa pala tayo kay ano, no? Sa tikiting. Saan yun tayo? Kasi sige, dadaan pa tayo. Mamaya, ayaw mo na ito. Kaya tayo. Nabuhusan ng gas, oh. Nagtulak kami papunta doon sa may sea oil. Diretso lang. Bandang left. Okay. Mag-left tayo dyan. Yan.
So hanggang dito na lang muna mga kabest friend yung ating vlog. Meron tayong dadaanan dito at continue na lang natin yung paggawa natin ng radiator doon sa Ibisan. Kasi medyo tagal-tagal yung ating biyahe doon mga kabest friend.